Napalingon si Ceres ng isang malakas na palakpak ang igawad ni Silan, bilang pagpakita ng paghanga sa galing na ipinakita niya sa paggamit ng espada. Manghang tanong pa ni Silan kung saan natutunan ni Ceres na gumalaw ng ganoon kabilis at kahusay. Sagot naman ng dalagang elf na kinakailangan lang dito ng matinding training, kaya't walang pag-asang tanong na lang ni Silan kung bakit pareho mag-isip si Ceres at Lepenhart. Ipinamalas pa niya ang mabilis na pagsuntok sa hangin bilang paggaya sa ginawa ng dalaga, ngunit napalingon siya ng may mapansing mga paparating. Mula sa pintuan agad na bungad na utos ni Romad at ng iba pang lalaki na matiwasay na sumama sa kanila si Ceres, dahil aniya ay dadalhin nila ito sa tunay nitong master. Halata naman sa mukha ni Ceres ang pagtanggi habang walang emosyon itong nakatingin sa mga lalaki. Kapansin-pansin naman ang dami ng bilang mga ito kumpara sa dalawa, na nagkatinginan na lang matapos marinig ang sinabi ni Roman. Pasigap ang tanong ni Silan kung sino ang mga taong basta na lang pumasok sa kanilang tinutuluyan. Buong kumpiyansa namang saad ni Roman na huwag umasa si Ceres na may magliligtas sa kanya, dahil nagawa na nilang maayos ang tungkol sa ganoong bagay. Iginiya naman ni Silan ang kanyang kamay sa dalaga saka muling inulit kay Romad na hindi nila ipagbibili si Ceres. Inis namang biglang sumugod ang isang lalaki kay Silan dahil ani ay napakaingay nito, ngunit mabilis na nasalag ni Ceres ang paparating nitong espada. Matapos salagin agad niyang sinipa ang lalaki sa kahiniwa kasabay ng pag-iwas. Walang atubiling sumugod din ang iba pang lalaki tanan ang kanilang espada, ngunit baliwala itong iniwasan lahat ni Ceres kasunod ng pag-atake sa kanila. Sa kabila ng kanyang maamong mukha halata ang pagiging mabagsik niya sa pakikipaglaban, na halos walang magawa ang mga lalaki kundi indahin ang bawat was-iwas ng kanyang munting armas. Natulalang napaisip naman si Romad kung paano naging ganoon kahusay ang isang aliping elf, habang napanganga din ang iba pang lalaki sa kanyang likuran. Kasabay ng pagtatanong nila kung paano naging malakas ang babaeng elf, ay ang pagbagsak naman ng kanyang mga tauhan sa sahig ng lupaypay. Sa kabilang banda sinimulan naman ni Silan ang pag-usal ng Feminine spell, ngunit natigilan siya nang hilahin siya ni Ceres upang iiwas sa paparating na kutsilyo. Napanganga na lang si Silan nang makita ang pagtusok ng matalim na bagay sa puno, na nakatakdasa ng tumama sa kanyang katawan. Saad pa ni Romad na siyang nagpakawala nito na wala sino man ang huhusga sa kanilang sakaling makapatay ng isang munting pilgrim. Nagngangalit na ang ngipi ni Silan dahil sa inis sa mga lalaki, ngunit pinigilan siya ni Ceres at sinabing siya na ang bahala. Hindi na nakapagsalita pa si Silan nang maglakad si Ceres paunahan habang inikot sa kamay ang hawak na armas, at kasunod ng pagkapit ng mahigpit dito ay ang pagsisigurado niyang hindi kailangang mag-alala ni Silan. Bahagyang lumingon naman sa likuran si Romad sa kamalakas na sinabing oras na upang si Talcott ang kumilos, at mula sa tarangkahan nagpakita ang isang dambuhalang orc hawak ang kanyang espada. Nakaramdam naman ng kaba ang dalawa nang makita ang isang orc gladiator, na alam nilang handang gawin ang lahat upang makuha si Ceres. Bago magsimula sa kanyang pakay seryoso pang tinitigan ni Talcott si Ceres, saka humingi ng tawag at sinabing tanggapin na lang nito ang kanyang tadhana. Batid ni Ceres na higit na mas may kakayahan ni Talcott kesa sa mga lalaking napatumba niya kanina, kaya't hindi mawala sa isip ang pagtatanong kung kaya ba niyang talunin ang orc gladiator. Kasabay ng pagsugod ng orc ay ang bili ni Romad na hulihin lang si Ceres at wag iiwanan ng kahit konting galos, na handa namang sundin ng papasugod na si Talcott. Wala namang balak si Ceres na basta na lang sumuko kaya't handa niyang gawin ang makakaya. Inilega niya ang bawat atake ni Talcott ngunit halatang nasisibot siya dahil sa bilis nito. Sa sandali pa lang na pakikipaglaban na pagtanto na ni Ceres kung gaano kalakas ang kanyang katunggali, kaya't nagsisising naiwanan niya ang tunay niyang armas na scimitar sa loob ng silid. Bagaman higit na malaki at malakas si Talcott wala namang planong magpatalo si Ceres at agad ding nagbabalik ng pag-atake, at animoy ibon sa mabilis na paglipad sa ere upang iwasan naman ng espada ng orc gladiator. Sa gitna ng laban inis na tanong ni Romad kung ano ang ginagawa ni Talcott, at pang-iinsulto pa niyang saad kung hindi ba nito kayang hulihin ang isang female elf. Napamura na lang sa isip ang orc dahil aniyay mukhang hindi na naman siya makakain ng hapunan, sakaling hindi magawang mahuli Ceres. Nabitak ang ilang bahagi ng sahig dahil sa bigat na dala ng papasugod na si Talcott, kaya't napapadupulas na napaatras papalayo si Ceres.
Nagtama naman ang seryoso nilang mga mata na handang gawin ang lahat para sa kanilang pakay. Isang malakas at puwersadong pag-amba ng espada ang pinakawalan ng orc, ngunit imbes na iwasan ay lalong nagpagitna si Ceres upang tamaan ito. Gulat na nanlaki naman ang mga mata ni Calcutta nang makita ang hinawan ng elf at nang akmang tatamaan na niya ito sa ulo. Wala man lang siyang nakitang takot sa mga mata ni Ceres kung isang matalim na tingin ang ipinukol nito. Dahil sa bili ni Romad na wag gasgasan ang elf buong puwersang hinatak ni Calcutta ang kanyang espada at iniiwas ito kay Ceres. Kapansin-pansin naman ang pagngisi ng dalaga kasunod ang pag-atake gamit ang munting punyal, na dumaplis at nakasugat sa leeg ng orc. Inis na nasabi sa isip ni Calcutta na kamuntikan na niyang mapatay si Ceres kung hindi niya nagawang mabilis na meba ng direksyon ang espada, baliwala naman ito sa dalaga na nakangisi pa dahil alam niyang mahusay ang kalaban niyang orc. Napalingon naman si Ceres ng pasiga na itanong ni Silan kung magagawa ba niyang salagin ang lumilipad na punyal, sagot naman ni Ceres na maaari niya itong subukan. Kasabay ng pagtitiwala agad na nagsimulang umusal ng spell si Silan upang umatake. Inis namang asak ni Romad na manatili lang sa kinalalagyan ng munting priest kasunod ang pagpapakawala ng punyal. Habang patuloy sa ginagawa si Silan mabilis namang tinakbo ni Ceres ang papasugod na punyal, saka iwinasiwas ang kanyang armas at sinalag ito. Nagliwanag ang buong paligid dahil sa holy power na bumalot sa kanila, kasabay ng kahilingan ni Silan na ibuhos ng Great Philanens ang kanyang kapangyarihan upang tupukan ang masasamang lalaki. Napanganga na lang ang lahat nang makita ang kapangyarihang kayang gawin ng isang priest na bumagsak sa kinaroroonan ni Romad at ng kanyang mga tauhan. Lumikha ng malaking pagsabog ang atakeng ito ngunit ayon kay Silan hindi nito magagawang mapinsala ang mga lalaki, dahil ang holy power ay gumagana lang sa mga undead at monster, sa kabilang banda mabibigyan sila nito ng oras upang makatakas. Habang tumatakbo si Silan natigilan siya nang maramdaman na may kumapit sa kanyang damit. Nang makita ni Ceres ang nakabaong espada sa pader agad siyang umapak dito sa kabuong puwersang tumalon papatakas, habang bitbit sa damit ang napasigaw na lang na si Silan. Niyapos ni Ceres ang animoy musmos na priest nang talunin nila ang mataas na bintana, kasabay ng pagkabasak nito at pagtalsikan ng mga bubog. Nang mapawi ang makapal na usok sigaw ni Romad kay Calcutta na habulin ang dalawang tumakas, kaya't tarantang tumakbo pasunod ang orc. Isang lalaki naman ang nagsalita mula sa likuran at sinabing malaking mukhang nabigo si Romad na hulihin ang female elf, kasabay ng paglingon sagot ni Romad na malakas si Ceres higit sa inaasahan nila. Nakangiting saad naman ng lalaki na maging siya ay nagulat dahil call-out si Calcutta na isang Earth Gladiator, ay hindi ito nagawang hulihin ang munting Slayer elf. Isang nakabaluting lalaki ang nagsabi na mukhang oras na upang ipakita ang kaya niya, kasunod ang pagtatanong kung saan dumaan ang dalawang tumakas. Agad namang itinuro ni Romad ang basag na bintana sa pinakaitaas at bago pa siya matapos sa sasabihin, mabilis na nilisan ng lalaki ang sahig at agad na lumipad at walang kahirap-hirap na dumaan sa nasabing bintana. Naiwang natigilan naman si Romad habang manghang nakatingin matapos nitong magawang makaalis gamit lang ang isang pagtalon, kaya't nasabi na lang ni Romad na ito marahil ang kapangyarihan ng isang aura wielder. Sa kabilang banda habang nag-aalaka ang lalaki sa hallway hindi niya malaman ang kanyang pakiramdam, dahil sa ani ay matagal na idang hindi nakakapaglaro ng tagutaguan at kasabay ng pagiging seryoso niya ang pagliliwanag naman ng kanyang buong katawan. Habang nasa loob ng silid tarantang nagpaikot-ikot si Silan at Ceres upang maghanap ng mapagtataguan. Alam nilang aakyat din ng mga lalaki upang hanapin sila sa silid na pinagbabaan kaya't dali-dali silang tumakbo paalis dito patungo sa kanilang silid, upang makakuha ng sapat na armas at iba pang kagamitan. Bagaman inaasahan na nila maaaring meron ng nagbabantay dito para kay Silan hindi sila mahirapan sakaling isa hanggang dalawa lang ang madat ng tao sa silid, ani pa niya na mas mabuti na ito kesa umalis ng isang punyal lang ang dala. Habang mabilis na patungo sa kanilang silid nasa isip naman ni Ceres na mukhang nagkamali siya, sa pag-aakalang isang musmos pa si Silan na walang alam sa realidad ng mundo. Nang marating nila ang silid at makita na nag-iisa ang bantay dito, walang pag-aatubiling mabilis na sinunggaban ni Ceres ang lalaki, saka malakas na sinipa sa mukha na ikinawala nito ng malay. Dahil wala ng oras upang magpalit binitbit na lang ni Silan ang mga kagamitang kinakailangan nila, saka muling nagdumali sa pagtakas. Kasabay nito sa pamamagitan ng Holy Spell binura ni Silan ang lahat ng kanilang bakas,
upang maprotektahan sila hanggang sa makaalis. Hindi nagtagal ay siya din namang pagdating ni Sir Lantas at nagsimulang mag-ikot-ikot sa lugar upang hanapin ang dalawa. Si Lantas ay isang swordmaster na na-awakened ang aura, kaya't habang naglalakad agad niyang naramdaman ang enerhiyang nagmumula sa nadaan ng silid. Isa sa kanyang gawin ng aura wielder ang maramdaman ang paggalaw ng mga bagay kahit pamalayo ito ng 30 metro, na animoy nakikita nila ito ng sarili nilang mga mata. Kasabay ng malakas na pagsipa sa pinto nasa isip ni Lantas na hindi niya akalaing isang high-ranking priest si Silan, na may kakayahang gumamit ng stealth techniques. Nang mawasak ang pinto ng silid walang ibang tumambad kay Lantas kundi Higon na walang tao, at nang makita niya ang isang bintana agad niyang nalaman na doon dumaan ang dalawang hinahanap. Hindi katagalan dumating din sa silid si Romad kasabay ang pagtatanong kung nasa na ang dalawa, na base sa tono nito ay animoy siguradong nahuli ni Lantas si Silan at Ceres. Seriusong inutusan naman ni Lantas si Romad na tumahimik, saka sinabing hindi pa nakakalayo ang dalawa kaya't magpadala na siya ng mga tauhan. Sa kabilang banda habang binabaybay ni Silan at Ceres ang kahabaan ng syudad, tanong ni Ceres kung hindi ba mas mabuti na sa kalsada sila dumaan. Sagot naman ni Silan na dapat nilang iwasan ang mga tao hanggat maaari, dahil sa oras na malaman ng mga ito na hinahanap si Ceres bilang nakatakas na alipin, siguradong magsisimula ito ng kaguluhan. Sa kalagitnaan ng paglalakad na pagtanto ni Silan na mas makakabuti na manatili muna sila sa Philanen's Order, dagdag pa niya na alam na niya ang pakiramdam ng mga pilgrim na tumatakbong parang mga langaw sa kanilang paglalakbay. Ngunit sandali naman siyang natigilan ng maalala na sa oras na bumalik siya sa order sa ganoon paring pangangatawan, paniguradong sa mga kamay na naman ng mapang-api ang kanyang bagsak. Iritang napasigaw na lang si Silan na kung naroon lang sana si Lepon agad na natapos ang kanilang suliranin, dahil sa narinig na itanong naman ni Ceres kung gaano ba kalakas ang kanyang Lord Lepenheart. Hindi naman ito sinagot ni Silan sa halip nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang mahanap ang ating bida. Sinimulan ni silang umusal ng holy spell upang matuntan si Lepenheart sa pamamagitan ng thread of faith, sa pagbabaka sakaling gumana ito upang magtagpo sila ng mga landas. Agad na naglabasan ang kulay pink na animoy pattern na sa buong lugar na kung tawagin ay Crossroads of Destiny. Ayon sa spell na ito ang pag-ibig ay isang anyo ng lakas na nagpapalit sa nagkataon lang upang maging kapalaran, at kahit sa hindi sinasadyang pangyayari kung babasbasan ito ng Philanens kikilalanin ito bilang nakatadhana. Nang mapagtanto ang mga bagay na iyon natigilan si Silan sa kanyang ginagawa, dahil para lang sa paghahanap ng kapareha ang ganoong spell kaya't hinge niya maaaring magamit sa ganong pagkakataon. Gayunpaman hinarap niya si Ceres saka pinuri ang husay at lakas nito, na ani ay hindi matatapatan ng kilala niyang Slayer Elf na si Relsia. Papuri din naman ni Ceres kay Silan na sa murang edad ay nagawa nitong maging high-ranking priest. Kahit na hindi sigurado pinili Perrin nilang sundan ng Fred, habang napapaisip naman si Silan na naiiba si Ceres dahil animoy nakikipag-usap siya sa isang tao kapag kausap niya ang dalaga. Matapos ang ilang sandaling paglalakad narating nila ang lugar kung saan sila dinala ng Philanens, ngunit nanlaki ang kanilang mata nang may mamate ang isang lalaki sa lugar. Nag-iikot-ikot itong animoy may hinahanap at dahil nakatalikod ang lalaki, sandali pa nila itong pinagmasdan. Hanggang sa mapagtanto nilang pareho na hindi si Lepenheart ang lalaking nasa harap nila, kaya't mabilis na itinago ni Ceres si Silan sa kanyang likuran. Malawak na pagngisi ang namuo sa labi ni Lantas nang makita niya ang dalawang ani ay mga munting pasaway, nagpasalamat pa siya sa munting exercise dahil sa pagpapahabol ng mga ito. Maangas na mungkahi pa ni Lantas na wag nang subukan ng dalawa na muling tumakbo. Ayon kay Ceres sa oras na tumakbo sila siguradong aatakihin sila nito mula sa likura, kaya't naisip niyang umatake sa harap sa katuluyang makaalis kasabay ng kanyang agarang pagsugod. Mabilis at baliwala namang iniwasan ni Lantas ang scimitar ni Ceres, ngunit nasabi niyang hindi ito magagawa ng isang ordinaryong Slayer Elf, papuri pa niyang bulong kay Ceres na talagang may taglay itong talento. Habang walang tigil ang ginagawang pagwasiwas ni Ceres ng kanyang scimitar, patuloy din naman ang gunigawang pag-iwas ni Lantas na animoy sinusukat ang kakayahan ng kanyang katunggali. Inis namang tinitigan ni Ceres ang lalaki habang nagtataka kung bakit puro iwas lang ang ginagawa nito sa bawat niyang pag-atake. Base sa nakikita ni Silan isang swordman o roon knight ang lalaki kaya't may pagtatanong sa isip kung paano ito napunta sa ganoong sitwasyon,
Sa gitna niyon sinimulan niya ang pag-usel ng spell upang bigyan ng blessing si Ceres. Sa pamamagitan ng holy power pinagkalooban niya si Ceres ng tapang ng isnag leon, lakas ng isang hegen, talas ng mata na parang lawin, at tibay ng saturo upang mapatamba ang kalaban, kasunod ang pagliliwanag ng mga kamay ni Ceres at kakaibang lakas sa pakiramdam. Nang makita ni Lantas ang isahan ngunit napakaraming holy spell na pagtanto niya na hindi lang basta high priest si Silan, kaya't nasabing isang babaeng priest ay Kael'thel na ng isang bishop. Kasabay ng pagsugod ni Ceres ay ang pasiga na mangutos ni Silan na tapusin na ni Ceres ang lalaki, mabili at walang alinlangan na mang-iwi na siwas ni Ceres ang kanyang scimitar. Saad naman ni Lantas na malaki talaga ang kaibahan kapag mayroong priest sa tabi, habang sa Silan ay walang tigil sa papuri sa nakakalamang na si Ceres. Ngunit nang magsimulang magseryoso si Lantas agad na nabali ang armas ni Ceres, kaya't natulala ng laki na lang ang mata ng dalaga habang tinitingnan ang nakapira-piraso niyang scimitar. Hindi na nagawang makaiwas ni Ceres nang bigwasan siya ng espada ni Lantas dahilan upang tumilapon siya at mawala ng malay, saad pa ni Lantas na tapos na siyang paglaruan ng elf na inakalang may chance na manalo laban sa kanya. Tula lang natigilan naman si Silan dahil sa nasaksihan lalo na nang mapagtanto niyang isang aura wielder ang kanilang nakaharap. Kasabay ng pagbalik sa kaluban ng espada saad pa ni Lantas na hindi siya makapaniwalang, nagamit niya ang kanyang aura para lang sa isang patapong Slayer elf. Agad nilapitan ni Silan ang walang malay na si Ceres ngunit hindi pa rin mawala sa kanya ang pagtatanong, kung anong ginagawa ng isang aura wielder sa ganoon klaseng lugar. Dahil ayon sa kanya ang isang aura wielder ay maaaring mabuhay ng komportable kahit saan, at ang pag-utos sa katulad ni Lantas para hulihin ang isang elf slave, ay tulad sa apoy ng dragon sa paggawa ng mainit na sabaw. Sa gitna ng kaganapan dumating naman si Romad at mga tauhan nito na halatang nasiyahan sa kanyang nadatnan. Nang marinig ni Silan ang pagtawag ni Romad sa lalaki bilang Lantas, malakas niyang naitanong kung tama ba ang pagkakarinig niyang Lantas ang pangalan ng lalaki. Si Lantas von Kalpanad ay isang kilalang renowned knight ng Takon Kingdom na ipinanganak na kabilang sa noble lineage. Ipinakita niya ang kanyang ekstraordinaryong kapangyarihan ng maawaken ang kanyang aura sa edad na 30. Ipinagdiwang ng buong Takon ang pagsilang ng bagong aura wielder, ngunit lingid sa kaalaman nila ang madilim at di masabing lihim ni Lantas. Puno siya ng nakakatakot at nakakapangilabot na kagustuhang hindi masabi kailanman. Ang kanyang pagiging malupit na nagsimula lang sa mga elf ay lumawak hanggang sa mga tao sa kapital at naabot na din ang nobility. At dahil doon nagdala siya ng malaking kahihiyan sa kasaysayan. Sa kasaysayan ng buong Takon Kingdom. Galit na sinabi ni Silan na sa Chatten Kingdom lang pala nagtatago ang halimaw na si Lantas, saad naman ng lalaki na mukhang maraming alam si Silan tungkol sa kanya. Saad pa ni Silan na hindi siya makapaniwala na ang isang aura wielder ay sangkot sa isang maduming gawain, dagdag pa niya na tama ang mga narinig na kwentong napakasama ng lalaking kaharap. Nakangiti pang animoy ng osar ang mukha ni Lantas, nang sabihin nitong kailangan lang niyang maghanap buhay. Saad pa niya na napadpad siya sa lugar na iyon matapos mapatay ang daan-daang katao sa Takon, at matagal-tagal na din nang huling maranasan ang may hinahabol. Mula sa gilid na kangising naisip naman ni Romad na para sa Rolfine Mission isang malaking kapakinabangan ng pagkakaroon ng aura wielder, na magtatrabaho upang gawin ang mga maduduming gawain, at para naman kay Lantas na gagawa niyang mamuhay ng malaya habang nakakatanggap ng sapat na bayad. Ayon pa kay Morad ang aura wielder ay simbolo ng kaitaasan, at dahil din kay Lantas kaya't naging pangalawa sa pinakamalaki ang Rolfine Merchant sa buong Chatten Kingdom. Agad namang pinaganya ni Lantas ang kanyang kapangyarihan upang pansamantalang selyuhan ang holy power ni Silan, upang hindi nito magawang mag-usel ng kahit anong holy spell. Mungkahi naman ni Romad na mag-ingat si Lantas na wag mapinsala ng husto ang elf dahil siguradong ikakagalit ito ni Terek, ngunit katwiran naman ni Lantas na maaari naman silang kumuha ng priest na magpagaling dito. At dahil napag-usapan na rin nila ang priest ayon kay Lantas isang magandang priest si Silan, kaya't inutos din kay Romad na isama itong dalhin. Natigilan naman si Romad at napahabol ng tingin kay Lantas na animoy alam na niya ang pinaplano nito, ngunit malakas na pag-amin ni Silan na isa siyang lalaki. Ngunit nagkamali si Silan nang inakala niyang magbabago ang isip ni Lantas, dahil saad pa nitong nananabik na siyang magkaroon ng bagong karanasan.
Binalot ng kaba si Silan ng akmang dadamputin na siya ni Romad upang dalhin, kaya't mabilis niyang hiniwa ang kamay nito saka sinabing huwag idadampi ni Romad ang mga kamay nito sa kanya. Sandali namang pinagmasdan ni Lantas si Silan saka naitanong kung paano ito nakakatayo ng walang anumang holy power, pang-iinsulto pa niya na ito ang pinakabuhay at magandang zombie na nakita niya sa buong buhay. Habang pilit namang itinitigas ni Silan ang tuhod upang makatayo ng tuwid, ngunit halata pa rin ang panginginig niya dahil sa takot at panghihina. Lalo namang lumakas ang pangangatal ni Silan nang sabihin ni Lantas na mukhang kailangan niyang putulin ang mga binti nito. Napanganga naman sa gulat ang lahat nang may malakas na puwersa ang tumama at naging dahilan ng pagkawasak ng pader. Kasabay ng paglingon ni Lantas gulat ding natulala si Silan nang lumabas mula sa nawasak na pader ang pamilya na lalaki, habang malakas nitong minura ang mga lalaki. Napasigaw na lang sa tuwa si Silan nang makita si Lepenhart, na nag-aapoy sa galit nang sabihin nitong sino ang mga taong kaharap upang tangkaing kunin si Ceres.